Magandang araw po mga lolo't lola. Sa video na ito pag-uusapan natin kung paano alagaan ang ating isipan habang tayo tumatanda. Habang tumatanda tayo, dumarami ang karanasan, kakulangan sa lakas, paglipas ng mga kaibigan, o pagbabago ng tirahan. Lahat to ay nakakaapekto sa ating damdamin. Pero hindi po natin kailangan tiisin ng mag-isa. Tip number 1. Panatilihin ang koneksyon sa pamilya at kaibigan. Isang simpleng tawag o video call sa apo, kapatid o kapitbahay, sapat na para maibsan ang lungkot at maramdaman ang pagmamahal. Tip number 2. Maghanap ng libangan. Pwedeng paghahalaman, pagbabasa, panonood ng paboritong palabas, o pagsusulat sa diary. Ang mga ito ay nagpapasaya sa puso at nagpapasigla sa isipan. Tip number 3. Kumain ng masustansya at mag-ehersisyo. Kahit simpleng paglalakad sa paligid ng bahay o light stretching sa umaga, malaking tulong yan hindi lang sa katawan, pati na rin sa paggana ng ating utak. Tip number 4. Ipagpatuloy ang pagkatuto. Ang utak, parang kalamnan. Kailangan patuloy na gamitin. Subukan matuto ng bagong bagay, gaya ang paggamit ng cellphone, pagluluto ng bagong recipe, o simpleng memory games. Tip number 5. Huwag matakot magsalita. Kung may iniinda kayong lungkot o alalahanin, ibahagi ito sa pamilya, kaibigan, o health worker. Walang masama sa paghingi ng tulong. Ito'y tanda ng lakas, hindi kahinaan. Tip number 6. Magdasal o magnilay. Ang katahimikan at kapanatagan ng loob ay nagpapalakas sa ating damdamin. Kahit ilang minutong katahimikan sa umaga, malaking ginawa na ito. Tandaan po natin, ang kalusugan ng isipan ay kasing kaalaga ng kalusugan ng katawan. Karapatan nating mamuhay ng masaya, payapa, at may dignidad, anumang edad. Maraming salamat po sa panonood at huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sa iba pang tips para sa ating mga nakatatanda. Ingat po kayo.